kapatid at purihin ng Panginoon sa mga kasama natin sa panambahan, ganoon din po sa ating Facebook Live, sa YouTube, na ating pong patuloy na kasama na umaantabay. Purihin ng Panginoon dahil sa umagang ito ay maganda po yung mensahe. Okay? Naranasan nyo na po ba yung kayo ay bigyan ng pangako, tapos biglang napako? Tama? Pero alam natin, kapag ang Diyos ang nangako, lagi niya itong naaalala. At yun ang pag-uusapan po natin. Our focus for today is about the agreement, the covenant of the Lord kay Abraham. Okay po? At sa lahat ng mga bagong nakatunghay, at sa mga kasama natin sa online, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay about Genesis o the beginnings, ang simula ng lahat. At sa pag-aaral po natin ito, tayo ngayon ay nasa ika-16 na bahagi at ang message po natin ay ang title about the beginning of the covenant. Okay, so medyo iibahin natin yung kwentuhan ngayon. Wala tayong review, but dediretso tayo doon sa mensahe. But all throughout the message, ay pag-uusapan natin yung Genesis 12, Genesis 15, at ngayon ay ang Genesis 17. We have a small notebook at the back, kung gusto nyo pong kumuha, and kindly write it down kung ano po yung mapupulot nating mensahe. At kung kayo po ay may mobile, you can also try to screenshot para lang may konting review. Okay? So, nawa sa umagang ito ay patuloy natin na makita at maranasan ang katapatan po ng Panginoon sa ating mga buhay. Okay, I hope lahat tayo ay clear. Okay naman yung sounds. Tama po? Yes. So, sige. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Okay, Richard, nandito po. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo. Purihin ka at dakilain ka, Panginoon, sa iyong mga salita. And we pray, Lord, na ikaw po ang siyang mag-override ng aking preparation. And we pray din, Lord, na samahan niyo nga po kami sa umagang ito. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa at maibahagi ang iyong salita ng may kalinawan. And Holy Spirit, convict us to trust and obey the promise of the Lord. We bring back all the praise and the glory and we pray this in Jesus' name. Amen. Okay, so this morning, at kung maaalala nyo nung mga nakaraang linggo, yung huling salita na sinabi natin last week, ang sabi natin doon, yung napag-aralan natin doon sa Genesis 16, spend less time trying to help God and spend more time for looking for ways to trust and obey Him. Trust and obey. Dito nakatuon ang ating pag-aaral tungkol sa pangako ng Panginoon. Alam natin na kapag kami panahon na kung saan ay parang ang tao ay hindi umaayon ang takbo ng panahon, ang lagi natin sinasabi, bakit para namang natutulog ang Diyos? Sabi nga ni Gary Valenciano. Okay? At may mga pagkakataon na kung saan, ito yung ina-expect ko na mangyayari, pero hindi naman ito yung nangyayari. Kaya ang tendency ng tao ay tulungan ang Diyos para yung plano ng tao, yung kagustuhan ng tao, yung expectation natin mga tao ay matupad. Pero hindi iyon ang plano ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi doon, huwag nating tulungan ang Panginoon. Bagkus, ilaan natin ang ating oras, nahanapin natin ang kanyang salita, matuto tayong magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. Okay? So sa umagang ito, I don't know kung nabasa niyo na ito sa Lucas 1. Sa Luke 1, okay, try to write it down. You can read Luke 1 and makikita natin dito yung kapanganakan ni John the Baptist. Dito ay sinabi na siya ay papanganak. Tapos dun sa Luke 1 also, it shows yung kapanganakan ni Jesus. Binanggit din dito. And then dumating yung time na si Mary, okay, sinabi, bumisita siya sa bahay ni Elizabeth. Si Elizabeth ay nanay ni John the Baptist. Okay? Nung bumisita si Mary,
doon sa bahay ni Elizabeth, ng kanyang pinsan, yung pong naramdaman ni Elizabeth na gumalaw yung baby sa tiyan niya. At dito na-confirm na silang parehas ay nagdadalang tao. At dito ay sinabi ni Mary, siya ay gumawa ng kanta. Nagpuri siya at nagpasalamat sa Panginoon. Ito yung sabi doon, Luke 1:46-47. And Mary said, "My soul exalts the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior." Actually, yung title ng kanta, ng praise song is the Magnificat. Makikita niyo po yun sa Bible, sa Lucas 1, the Magnificat. Dito pinapakita that si Mary, okay, she declares kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Alam naman natin, siya ay nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tama? At siya ay virgin nung siya ay kinasihan ng banal na Espiritu. At sinasabi dito, I am saved and I want to declare yung faithfulness ng Panginoon dahil siya ay super honored. She is honored na sundin, magtiwala sa kalooban ng Panginoon. At ito yung maganda. Ang sabi niya doon sa Luke 1, same chapter, 54 and 55. Sabi niya, doon sa lips ni Mary, inspired by the Holy Spirit, ito yung kanyang sinabi, part ng kanyang pagpupuri. He has given help to His servant Israel in remembrance of His mercy. Just as He spoke to our fathers, tandaan natin to Abraham and his descendants forever. Dahil nakafocus ang ating usapan about Abraham, his descendants, regarding the covenant. Yun ang kanyang pasalamat. At dito, sumunod na salita, doon sa Luke 1, same chapter, 71 to 73 verses, si Sakaraya naman, si Sakaraya ay tatay ni John the Baptist, ay ganon din po ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, salvation from our enemies and from the land of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant. Ano yung covenant? The oath which He, God, swore to our father Abraham. Sa panahon natin ngayon, 2,000 years ago, si Mary at si Sakaraya, iisa lang yung kanilang binanggit. Ano yung kasama sa kanta? Ang pangako ng Diyos kay Abraham. At simula nung dumating itong Lucas 1 at papunta doon sa Genesis 12 is also another 2,000 years ago. So bali 4,000 years ago. Tama? Nasulat yung Genesis 12, 4,000 years ago. At ito ay naranasan ni Mary at ni Sakaraya, ni Elizabeth also, 2,000 years ago. Dito natin ipinapakita na yung pangako ng Panginoon ay magpakailanman. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Genesis 17, verse 1 to 8. Samahan niyo po akong magbasa. Now, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I will make my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Abraham fell on his face, and God talked to him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you will be the father of a multitude of nations. No longer shall be Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and the kings will come before you. I will establish my covenant between me and you, and your descendants after you throughout their generation as an everlasting covenant, to be God to you and to your descendants after you. And I will give you to you and to your descendants after you the land where you live as strangers, all the land of Canaan as an everlasting possession, and I will be their God. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. And this time, bago tayo umupo, kausapin natin ang Panginoon. Lord,
talk to me, speak to my heart, at maintindihan po natin, nawa, sa tulong ng Banal na Espiritu, ang kanyang mensahe sa umagang ito. Panginoon, patuloy nga po, samahan, turuan, at tulungan mo po kami. Speak to us, and we will listen. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo. So yung topic natin is about the beginning of the covenant. Ano ba yung ibig sabihin ng covenant? Pag sinabi po kasing covenant, ang sabi doon, an agreement between the two parties. Okay? An agreement between two parties. Okay. Yung agreement po na ito ay meron tinatawag na conditional and unconditional. Pag sinabi po kasing conditional, ito po ay binding o agreement ng dalawang tao na dapat parehas nilang ma-meet yung responsibilities. Pag sinabi naman pong unconditional, okay, hindi ito po yung agreement na kung saan yung dalawang party, okay, ay kahit walang gawin yung isa, pero yung isa ay gagawin niya yung nararapat. Nothing is required of the other party. Yung covenant po ng Panginoon kay Abraham, napipindot ko siya. Okay, yung covenant po ng Panginoon kay Abraham is unconditional. Okay? Sabi doon, yung unconditional is an agreement between two parties, but only one of the two parties has to do something. Nothing is required of the other party. Sa Biblia, marami tayong makikitang tinatawag na covenant. Kung sa napag-aralan natin, meron tayong tinatawag na the Noahic covenant, merong tinatawag na Abrahamic covenant, merong Mosaic covenant, merong Davidic covenant, at meron pong tinatawag na the New Covenant. And this morning, we will talk about Abrahamic covenant. Yung Noahic covenant po, kung matatandaan nyo sa Genesis 8 to 9, di ba, sa sobrang sama ng tao, ang Panginoon, napipindot ko siya. Doon sa Genesis 8 of 9, ang pangako ng Panginoon, di ba, yung sign, pag nakita niya yung rainbow, di ba, sabi doon, hindi na muling gugunawin ang mundo doon sa global flood. Di ba, bumaha, namatay lahat ng tao, pati yung mga hayop. Tama? Pangako ng Panginoon at hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At yung sign na makikita natin dito, yung rainbow. Okay? Tapos sa Abrahamic covenant, ganito po ang mangyayari. Sa Abrahamic covenant, actually, yung covenant ng Panginoon ay unang inintroduce sa Genesis 12. Sa Genesis 12. And then sa Genesis 15, ito po ay ni-ratify or na-confirm yung covenant ng Panginoon. And this morning, yung Genesis 17, we'll talk about the reassurance of Abrahamic covenant. Sa Genesis 12, ang sabi doon, it is the blessing of you are blessed to be a blessing to other. Ginamit ang Panginoon ng Diyos si Abraham para maging vehicle to be a blessing to others. Pero dumating yung pagkakataon na sa Genesis 12, yung 13, yung 14, dumating yung time na parang nagkaroon ng doubt si Abraham. Kung naalala niyo yung kwento, no? So, sa mga nakatunghay, makikita natin doon sa Genesis 15, kinonfirm yung covenant. Di ba naalala niyo sa Genesis 15, ang sabi ng Panginoon, nagda-doubt kasi si Abraham. Talaga ba na magkakaroon ako ng anak? Ang tanda ko na, tapos si Sarah ay baog. Ano sabi ng Panginoon? Sabi, "Lika, lumabas ka. Tingnan mo yung sa ulap." At sabi niya, "Nakikita mo ba yung mga star na yon?" Ang sabi ng Diyos, "Kaya mo ba siyang bilangin?" Siyempre, kung bibilangin siguro ni Abraham yon, baka until now, nagbibilang pa rin siya sa dami. And that time, pinakita doon that kahit na nag-doubt si David,
there it shows sa Genesis 15 na kinonfirm na yung pangako ko sa iyo ay tutuparin ko. At kaya doon sa Genesis 16, di ba? Wala lang yung Genesis 16 last week. Ang ginawa ng tao, tinulungan ng tao ang Diyos para doon sa covenant. At sabi ng Panginoon, hindi yan ang way ko. Ang way ko talaga ay ito yung dapat yung sundin. Okay? At sa 17, dahil si Abraham that time ay nagda-doubt pa din. Talaga ba, Lord? Kung sinasabi mong ako ay magkakaroon ng anak, at kung sinasabi mong ako ay sa akin bang gagaling ang lahi ko, gumawa na nga ako ng paraan. Di ba? Nagkaroon siya ng anak kay Hagar, tama? Pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang plano ko. Ang plano ko, magkakaroon ng anak si Sarai. Yun ang pangako ng Panginoon. Kahit dumating yung time na kung saan nagkawindang-windang yung buhay ni Abraham at ni Sarai, makikita natin dito, still, the Lord reassured Abraham that He will do His promises. Parang tayo yun, si Abraham minsan. Ang pangako ng Panginoon, trust and obey. Ang gagawin ng tao, tsaka na lang, Lord, pagka okay na. Tapos pagka nag-pile up na yung problema, Lord, nasan ka po ba ngayon? Di ba? May mga tanong tayo na kung saan, bakit sa akin pa tumama? Bakit sa akin pa bumuhos? Bakit yung pamilya ko pa, Lord? Di ba? May mga pagkakataon kasi na meron tayong, we are free to choose, but we are not free to suffer the consequences. Even though Abraham doubted, lagi siya nagpe-failed doon sa sinasabi na, Lord, bibigyan siya ng Panginoon ng anak, at kahit tinutulungan niya ang Panginoon, sabi niya, hindi ito ang kalooban ko. Okay? Kaya dito natin makikita, I will move forward doon sa Genesis 17, verse 1 to 1. Ang sabi doon, now when Abram was 99 years old, nireassure ng Panginoon na kahit matanda na si Abraham that time, nireassure niya na yung pangako ko sa iyo, yung covenant ko sa iyo, ay gagawain ko pa. Gagawin ko pa rin. So ang Panginoon po, kapag ka ipinangako niya, habang ikaw ay buhay, mararanasan mo po ito. Katulad ni Abraham, it's not about his age. It's about the promise of the Lord. Minsan may mga pagkakataon na, di ba, parang, Lord, kung ako nyari ay 55 na, tapos parang nasa kalagitnaan na yata ako ng buhay ko, parang malapit na akong bumingo, yung aking edad ay parang papunta na doon sa loto, numero ng loto, 48 ba yan? O lagpas, 75 sa bingo, no? So, Lord, parang antanda ko na, para maabutan ko ito. Ano ba talaga yung pangako mo sa akin? Dito natin makikita that God displayed His power na kahit si Abraham ay halos mag-100 years old na. Alam niyo kung ilang taon ang hinintay ni Abraham para matupad yung pangako sa kanya? 13 taon. Tagal, ano? 13 years. Tayo pag nagpe-pray, di ba, no? Palibasa nasanay tayo sa instant coffee, nasanay tayo sa instant noodles. Pag nag-pray, Lord, bigyan mo ako ng mapapangasawa. Kunyari, mapapangasawa. Tapos pagka wala talaga, Lord, kung sino po yung lumabas na lang na babae doon sa pintuan. Tapos may mga time na parang may pumasok na hindi niya gusto. Mas may edad pa yata sa kanya. Sabi, Lord, parang nagbibiro ka naman. Di ba? May mga time tayo na may mga prayer tayo na gusto natin now na. Di ba? Meron pa nga ako narinig na nag-pray, Lord, as soon as possible. Demanding, ASAP. Here, makikita natin that when God promised, all we have to do is to trust and obey kahit ito ay abutin pa ng 13 taon. Meron na ba kayong ipinagpipray na inabot ng 5 taon bago sagutin ng Panginoon? Wala? Wala. Di ba?
may mga pinagpipray akong tao dati na, Lord, sana po makakilala sila sa Panginoon. 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Grabe, 5 years bago siya nakakilala sa Panginoon. It's not about my doing, but it's about yung gagawin ng Panginoon sa buhay niya. So dito pinapakita that, bakit napipindot ko siya? Sorry. Napipindot ko, no? Ay, parang may mali doon sa aking ginagawa. Ayan. Hindi ko na lang ito gagamitin. Ang likot ng kamay ko. Dito makikita natin, sa paghihintay po sa pangako ng Panginoon, wag na wag po tayong maiinip. Nakukuha niyo po. Lesson learned. Wag tayong masanay sa instant. Di ba? Yung parang may gustong yumaman, no? Tataya ako sa loto. Sabihin niya, Lord, patamain mo ako ha. Ginoo, pang konsentidor si Lord. Hindi siya nagsusugal. Nakukuha niyo po. So, yung pangako ng Panginoon, yung covenant niya sa atin, okay, ito po ay hindi nakadepende kung kailan natin siya gusto. Pansinin natin yung pangalawa. Sabi doon, I am God Almighty. Yung I am God Almighty ay isang assurance that God will fulfill the covenant. Ano yung ibig sabihin ng God Almighty? Did you hear the word El Shaddai? Yung El Shaddai, ang ibig sabihin po nun ay unlimited power of God. Hindi nauubusan ng kapangyarihan ng Panginoon. Dahil siya ay sovereign, siya ay makapangyayari, pag sinabi niya, mangyayari. Remember, God said, let there be light, and there was light. Sa isang salita niya lamang. The Lord is here, it says, I am God Almighty or El Shaddai. Ang El Shaddai is yung unlimited power of God. Natapos na tayo sa Book of Job. Tama? Natapos yun na ba? Kung manonotice nyo po, sa Book of Job, 31 beses na sinabi yung word na El Shaddai. I don't know kung na-notice ninyo yun. 31 times, it says yung word na God Almighty. Kung 31 times, maybe it's a good reminder to us that every day, remind ourselves that God is Almighty. He is El Shaddai. Bakit natin sinasabi ito? Pag ni-reveal po kasi ng Panginoon ang kanyang pangalan, when He said He is Almighty, ang pinopoint lang ng Panginoon, hindi sa edad, hindi sa oras, hindi sa kung saan parang hindi natin feel, hindi kasalanan, hindi dahil sa doubt o yung pagtagutom o danger o riches, hindi doon sa enemy. Wala pong makakapag-prevent sa Diyos na tuparin ang kanyang pangako. Nakukuha niyo po. Pag sinabi ng Panginoon, He will do it. Bakit? Because He is Almighty. Nakukuha niyo po. Ang pangako ng Panginoon at ang nangako kay Abraham is God Almighty. El Shaddai. Pansinin natin ito. This is the condition. Abraham was 99 years old at pinakilala ng Diyos na siya ay Diyos ng merong unlimited power. He is El Shaddai. Ano ngayon ang ina-expect ng Panginoon kay Abraham? Have you seen it? Walk before me and be blameless. Karamihan po sa pangako ng Panginoon, laging may kondisyon. Nakukuha niyo po. If you read the Word of God, if you read the promises of the Lord, lagi itong merong nakaantabay na salitang condition. You have to meet the condition. Anong ibig sabihin ng walk before me? Ang ibig sabihin po noon ay maging loyal tayo sa Panginoon. Pag sinabing walk before me, ang ibig sabihin, loyal ka sa Diyos. Kanino ka loyal? Kay boss, kapag nagbigay ng bonus. Pag wala ng bonus, nagagalit na kay boss, babalik ka kay Lord.
na? Hello? Be loyal to God. Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng blameless? Yung blameless, ang ibig sabihin doon ay buong puso. Be loyal at buong puso tayong magtiwala sa Diyos. Nakukuha niyo po. Ano yung condition? Be loyal at buong pusong magtiwala sa Panginoon. Be loyal and wholeheartedly trust Him. And see the second word, yung salita, Abram fell on his face. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, si Abraham ay nagpatira pa sa lupa. Yung yumuko siya. At dito natin makikita, pag sinabi sa Bible, fell on his face. Okay? Tatlo ang ibig sabihin nun. Yung fell on his face, ang ibig sabihin, be humble. Pangalawa, reverence with God. Banal na paggalang. At pangatlo, submission to His plan. Ang condition, be loyal sa Panginoon. Buong puso kang magtiwala. Ano ang magiging response mo? Magpakumbaba, magbigay galang, luwalhatiin siya, reverence from God, before God, at pangatlo, submit to His plan. Nakukuha niyo po. So sa linaw ng salita ng Panginoon, makikita natin dito, our response ay hindi dapat doubt. Ano yung doubt? Ano sa Tagalog ng doubt? Alinlangan. Hindi tayo dapat taga-alila. At kadalasan, ang tao ay laging nakikinig sa boses ng mundong ito. Ano ba yung sinabi ng horoscope? Anong sinabi ng star? Anong sinabi sa Facebook? May nakita tayo sa Facebook na parang akma, no? Popost ko nga ito. Akala mo para sa'yo, patamak pala sa iba. No? Mga kapatid, huwag tayong ma-impluensyahan ng ating response about sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Our response is not about doubt. It's not about yung voice ng mundong ito. Our response should be submit to God, trust and obey to God, and listen to His voice. Are we clear so far? Okay, tuloy natin. Ang sabi doon sa Genesis 17, verse 2 to 8. Hindi na natin babasahin kasi medyo mahaba ng kaunti. Pero mapapansin nyo dito, siyam na beses na ginamit yung salitang will. I will. Nabilang nyo ba yung naka-red? Ilan daw? 9 times na ipinakita kay Abraham na kahit siya ay nagda-doubt. Genesis 12, sinabi na iyong pangako. Nung Genesis 15, kahit nagda-doubt na siya, kinonfirm, ito yung pangako ko sa'yo, magkakaanak ka. At yung Genesis 17, again, inulit ng Panginoon yung pangako at binigyan siya ng assurance. Ano yung assurance? I will. Pag sinabi ng ang Diyos na ang pangalan ay El Shaddai, He has the unlimited power God. Tama? Walang unlimited yung power niya. Unli, parang bottomless. At makikita natin dito, siyam na beses na binanggit yung I will na ipinapakita kay Abraham that when God say, He will do it. At ito pa yung maganda. Yung word, napansin niyo yun? Pag sinabi ng Panginoong gagawain ko, hindi niya lang basta gagawain. Ang sabi niya pa, I will multiply you exceedingly. Pararamihin kita. You will be the father of a multitude. Magiging ama ka ng karamihan. Ng maraming bansa. Father of multitude inulit, at meron na sinasabi, exceedingly fruitful. Here it will show that
when God promised, He will do it abundantly. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, hindi lang ikaw kanyang pagpapalain at sasamahan. Ikaw ay pagpapalain ng sobra. Pero you have to meet the condition. Ano yung condition? Be loyal and trust the Lord wholeheartedly. Tama po? At ito yung maganda. Kasama ng pangako, para mapatunayan at para i-confirm kay Abraham ang pangako ng Panginoon, sabi doon, no longer shall you be named Abram, but your name shall be, ano raw? Abraham. For I have made you the father of a multitude nation. Pag sinabi pong Abram, yung kanyang pangalan before, ang ibig sabihin nun na exalted father. Kaya pagka nakikita siya nung Genesis, nung dumating tong Genesis 12, okay, narinig natin yung Abram na salita, ang ibig sabihin nun ay pinagpipitagang tatay, exalted father. Pero sabi ng Panginoon, para i-confirm ko sa iyo, para maalala mo yung katapatan ko sa iyo, papalitan ko yung pangalan mo, ang pangalan mo na ngayon ay magiging Abraham. Ano yung ibig sabihin ng Abraham? Father of multitude. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Para paalala kay Abraham na every time na babanggitin ang salitang Panginoon, ang salitang Abraham, maaalala niya sa pangalan niya, ang ibig sabihin nun ay faithfulness of God to fulfill the covenant. Ang katapatan ng Panginoon na kanyang tutuparin ang kanyang ipinangako. Nakukuha niyo po. At makikita natin sa susunod na salita, this is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you, every male among you shall be circumcised. Hindi lamang pinalitan yung kanyang pangalan, ang sabi doon, katulad doon sa Genesis, sa panahon ni Noah, ano yung sign? Pag nakakita ka ng rainbow, ang pangako ng Panginoon, hindi na muling babaha. Tama? And this time, para patunayan ko yung aking pangako sa iyo, ang sabi ng Panginoon, kailangang is-circumcise ang lahat ng lalaki. Alam naman natin yung circumcise. Tuliin sa Tagalog. Okay? Kasama ng pangako ng Panginoon, para maipakita yung sign, ang sabi doon, dapat ikaw ay tuliin. Anong ibig sabihin ng pagtutuli? Pinapakita dito na yung pangako ng Panginoon ay permanent, irrevocable nature of the covenant. It is also the constant reminder that ang ating pong kasalanan ay hindi na rin, it is cut away to be cleansed. Hindi ko na-explain kung ano ibig sabihin ng circumcision. We are all old enough kung ano yung tinatawag na pagtutuli. Tama? At dito ay pinapakita that yung sign, sabi dito, yung sign is, God gave Abraham the right of circumcision as the specific sign of the Abrahamic covenant. Nakukuha niyo po. Dahil nung panahon nila, okay, sa panahon ng mga Israel noon, hindi pa sila lahat tuli. Hindi pa sila tuli. Kaya sabi ng Panginoon, para ipakita ko yung aking pangako sa iyo, all of you should be circumcised. It is only the sign, the specific sign, yung Abrahamic covenant. Nakukuha po. So, tataas nyo yung kamay pagka naguguluhan. Ano po? Okay. So, since ito ay sign ng Abrahamic covenant, kaya ang ginawa ni Abraham, all males, lahat ng lalaki, in Abraham line, were to be circumcised, at ito po ay yung kanilang magiging lifelong mark in their flesh, that they were part of God's physical blessing in the world. Sa panahon po nila, doon sa Exodus 24, kaya makikita natin dito, any descendant sa lahi ni Abraham, okay, who refused na circumcise,
ay i-declare po siyang outside of God's covenant. Kapag ikaw ay hindi tuli that time, hindi ka kasama doon sa covenant ng Panginoon. Nakukuha po. Dahil ang specific sign is, dapat ikaw ay circumcised. Kaya nagalit ang Panginoon kay Moses. Doon sa Exodus 4:24 to 26, dahil meron siyang anak na hindi niya tinuli. Nagalit siya. Ang gusto kasi ng Panginoon, yung sign ay dapat i-carry ng kanyang mga anak. Dito makikita natin that God determined to call out a special people for Himself, and through that special people, He would bring blessing to all the nation. He will bring blessing to all the nation. At alam natin, nakasama sa pangako ng Panginoon, that we are blessed to be blessed. Kasama sa pangako ng Panginoon na hindi tayo magiging pabigat sa ibang tao. Kasama sa pangako ng Panginoon, yung blessing na kung saan, sabi doon, and I will make you a great nation, I will bless you, I will make your name great, you will be a blessing. Sabi doon sa Genesis 12, verse 2 and 3. At makikita natin dito na nangyari ang lahat ng pangako, yung covenant ng Diyos kay Abraham, dahil ito ay hindi na-meet ng tao, pero ang Diyos ang gumawa ng lahat ng paraan. Nakukuha niyo po. Kaya ang tawag doon sa covenant na yon is unconditional. Diyos ang lahat ang gumawa ng paraan upang manumbalik ang tao sa kanyang relasyon. Are we okay so far? Kaya kung titingnan natin yung pangako ng Panginoon, makikita natin dito, samahan niyo po ako magbasa. Now, the Lord said to Abram, go from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you, and I will make you into a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing, and I will bless those who bless you, and the one who curses you will curse, and in you all the families of the earth will be blessed. Genesis 12, muli ay ito yung introduction ng covenant ng Panginoon. Genesis 15, dito ipinakita yung ni-record niya kung saan kahit na tayo ay nagda-doubt, the Lord will continue to do His promise. At sa Genesis 17, makikita natin na inulit po yung pangakong ito. Ano yung makikita nating tatlong salita o elemento ng covenant na ito? Tandaan natin ito. Yung tatlong element po ng covenant is about the land, the descendant, and the blessing. Makikita natin to doon sa binasa natin kanina. Isa-isahin natin. Okay. Sabi doon, part ng covenant is the promise of the land. Ang sabi doon sa Genesis 12 verse 1, Thou, the Lord, said to Abram, go from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. This is an actual property. Okay po? Yung sinasabing land is an actual property. At pinapakita dito, gaano ba ito kalaki? Basahin nyo na lang po yung Genesis 15, 18 to 21. Yung dimension po is specific. At sabi doon, later, ito po ay nag-expand. Mas lumaki pa doon sa Deuteronomy 30, verse 1 to 10. Dito pumapasok yung tinatawag na the Palestinian Covenant. Kaya nagkakagulo sa Israel ngayon because of this. Nakukuha niyo po. Okay. At dito natin makikita yung the land. Pangalawang part, descendants. Yung promised descendants, ang sinabi doon sa verse 2, and I will make you into a great nation, and I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. That time, ipinangako kay Abraham was 75 years old yung covenant.
And then God promised to make a great nation out of him with many descendants. Sa kanya magmumula. Di ba? Kaya nga sabi doon, yung magiging lahi ni Abraham, okay, ay pinabilang sa kanya yung star. Kaya mo bang bilangin? Sabi niya, hindi. Tama? Ganon kadami. At hinalin tulad din po yung magiging lahi ni Abraham, yung descendant niya, punta ka doon sa dagat. Okay? Isa-isahin mo ngayon yung buhangin. Hindi mo kayang bilangin yon. Ganon magiging kadami ang magiging descendant ni Abraham. Nakukuha po. And that descendants, kung magpapatuloy po kayong magbilang, o kung binilang siguro ni Abraham, malamang until now, we na belong sa family ng Panginoon is part of descendant of Abraham. Nakukuha niyo po. Andiyan na po kayo. At pangatlo, makikita natin dito, the blessings and redemption. Yung promise po na blessing, ang sabi doon, I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you, all the families of the earth will be blessed. God promised to bless Abraham and the families on the earth through him. At dito natin makikita that this promise foreshadowed the forgiveness of sin, Christ on the cross. There is a blessing and redemption. Paano natin ito makikita? Sabi dito, God's method of fulfilling Abrahamic covenant is literal. Sa history, ipinakita that God blessed Abraham by giving him the land. Genesis 13, take a picture, please read yung po yung mga verses na nakalagay dyan para mas maintindihan po natin. Hindi na natin ito isa-isang basahin. Una, sabi doon, na-fulfill yung Abrahamic covenant when God blessed Abraham by giving him the land. Genesis 13, verse 14 to 17. At pagkaraan ng maraming taon, the son of Abraham took control of the land sa Joshua 21, verse 43. At the same time, God blessed Abraham spiritually. Genesis 13:8, Genesis 13:18, Genesis 14:22 to 23, Genesis 21, verse 22. And God blessed numerous descendants, sabi doon sa Genesis 20 to 17, and Genesis 49, verse 3 to 8. Samahan niyo po akong pag-aralan, basahin sa inyong bahay, yung mga nabanggit na salita para makita natin dito. Ano yung sabihin nito? Yung pong Abrahamic covenant find its ultimate fulfillment in connection with the return of sa Messiah. Yung covenant po ng Panginoon kay Abraham ay magkakaroon lamang po ng sakatuparan at ito po ay konektado sa pagdating ni Jesus to rescue His people, Israel. At alam natin sa bansang Israel, ang pangako ng Panginoon that yung blessing po to bless the world at the same time, at yung ultimate blessing po ng pangako kay Abraham is the forgiveness of sins, ang pagdating ng Messiah at ang kanyang paghahari sa buong mundo. This is the second coming of Christ. Nakukuha niyo po? Okay, I hope malinaw sa ating lahat. At dito ipinapakita ang lahat ng ipinangako kay Abraham ay magkakaroon lamang ng sakatuparan sa tinatawag nating New Covenant. And that New Covenant, alam natin, nang si Jesus ay dumating sa lupa. Di ba? And He saved us all. At dito natin makikita that one day, alam natin, darating ang panahon, ang bansang Israel, they will repent. Kung makikita niyo po sa mga video na maiikli, may mga tinatanong na Hudyo, taga-Israel, kung naniniwala sila kay Jesus, sabi nila hindi. Taga-Israel na yon. Hindi sila naniniwala kay Jesus. At sa kanila, hindi pa dumarating si Jesus.
Pero ang sabi ng Panginoon, one day, Israel will know Him, Israel will repent, at sila ay patatawarin, at yung favor ng Panginoon ay ibibigay po sa kanila. One day, the nation of Israel will possess yung entire territory, kaya nakakagulo ngayon doon sa bansang ito, dahil doon sa pangako ng Panginoon para sa kanila. At the same time, one day, ang ating pong Panginoon, the Messiah will return, at siya ay uupo sa kanyang luklukang trono, at siya po ay maghahari sa buong mundo, and He will bless the country, the nation Israel, at siya ay pagkakalooban ng Panginoon ng kapayapaan, ng pleasure, at prosperity. Yun po ang nasusulat. Nakukuha niyo po. Kaya naman, ano ang naging response ni Abraham? Sabi doon sa Genesis 17, 15 to 22, dito natin makikita that God said to Abraham, sa iyong pang-asawang si Sarai, hindi na siya tatawaging Sarai, kundi ang kanyang magiging pangalan ay Sarah. I will bless her, and indeed I will give you son by her. I will bless her, and she will be, ano yung ibig sabihin ng Sarah? Mother of nation. Sa lahi ni Sarah, magkakaroon ng lahat ng hari ay sa kanya manggagaling, dahil si Jesus ang King of Kings. Amen? At ang nangyari, si Abraham natawa. Paano kaya mangyayari? Yan, tanda-tanda ko na, tas baog pa yung asawa ko. Nakakuha niyo po. Sabi niya, isang daang taon na ako, magkakaanak pa ba ako? He laughed. At dito natin makikita, lalo siyang parang napangisi kasi Sarah is 90 years old that time. Halos 10 taon yung pagitan nila. And Abraham said to God, "Oh, Lord," sabi niya, "that Ishmael might live before you." But God said, "No, but your wife, Sarah, will bear," ano raw? "A son." Ano ang tatawag sa pagiging anak ni Sarah? Isaac. "And I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendant after him. As for Ishmael," sabi niya, kay Ishmael naman, "I have heard you," narinig kita. "Behold," sabi ng Panginoon, "I will bless him." Si Ismael po ay yung pinanggalingan ng Arab nation. Pinsan. Okay? "I will bless him and make him fruitful." Pangako ng Panginoon. Kaya ang yaman ng bansang ito. Dahil pinangako ng Panginoon, "I will bless him, I will make him fruitful and multiply him exceedingly." At dito natin narinig sa bansang ito, "He shall father 12 prince." Kay Israel, kay Ismael, kay Isaac, yung 12 tribes. Nakuha niyo po. At dito pinapakita, "And I will make him into a great nation." At ang sabi ng Panginoon, "But I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah will bear to you a son next year." Bumilang ka ng 9 na buwan mula sa araw na ito. When he finished talking with him, God went up from Abraham. Ano ang tinuturo sa atin dito? Here, it shows yung common grace. Alam natin na ang ulan ay pumapatak sa taong masama at taong matuwid. Tama? Sumisikat ang araw sa mga taong walang tiwala sa Diyos at sa may tiwala sa Diyos. Meaning to say, ang biyaya ng Panginoon ay patas. Nakukuha niyo po. Kaya huwag natin sasabihin, Christian ako kaya super blessed ako. Hindi po. Meron tayong tinatawag na common grace. Sumisikat ang araw at umuulan sa taong masama at hindi sa taong merong takot sa Diyos at sa taong walang takot sa Diyos. Therefore, ang sabi ng Panginoon, kay Ishmael,
I will bless him as well. Pararamihin ko rin siya. Magmumultiply din siya. Pero sabi niya, si Isaac talaga yung pinili ko na magiging anak ni Sarah. At nangyari ang lahat ng ito sa mga darating na tagpo. Paano nagkaroon ng anak si Sarah? Hindi dahil sa kanilang ginawa, hindi dahil sila ay matuwid, kundi nagkaroon siya ng anak dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Okay. At paano ang naging response ni Abraham? Ito po. Abraham responded by obeying God's command to circumcise all the males in his household. At nawa tayo din po. Pag sinabi ng Panginoon na tayo ay sumunod tayo sa Kanya. Anong nangyari? Abraham took his son Ishmael, yung lahat ng slave, yung lahat ng mga lalaki na kung saan ay naninirahan sa tahanan ni Abraham, silang lahat ay tinuli, katulad ng sinabi ng Diyos. Ganon din si Abraham. Siya ay tinuli nung siya ay 99 years old na. At the same time, si Ishmael ay tinuli din when he was 13 years old. On this very same day, Abraham was circumcised as well as his son Ishmael. At the same time, ang lahat and all the men of his household, those who were born in the house or bought with money from a foreigner, were circumcised with him. When God said, do it, just obey. Nakukuha niyo po. Huwag niyo pong paghihiwalay yung trust and obey. Dahil lagi po siyang magkasunod. Trust and obey. Trust and obey. Remember niyo po yung kwento ko kanina about kay Mary, kay Sakaraya? Alala niyo yung introduction ko kanina? Nakalimutan niyo na. Di ba? Si Mary ay nagpasalamat sa Panginoon. Siya ay umawit. Di ba? Genesis 12, hanggang nung mga anak si Mary, that is 2,000 years ago. 2,000 years ago, nung pinanganak si Jesus at sa panahon natin, ay another 2,000 years. So ilang taon? 4,000 years ago, ipinangako pa kay Abraham ang pangakong ito. Ano yung makikita natin? Sabi doon sa next slide, He has given help to His servant Israel in, ano raw? Remembrance of His mercy. At pagdating doon kay Sakaraya, ang sabi doon sa naka-yellow, and to remember His holy covenant. Mga kapatid, kahit ilang siglong taon pa po, kahit noon na noon pa, ang Diyos nangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ang Diyos ang nangako kay Maria, kay Elizabeth at Sakaraya. Ang Diyos na nangako sa atin ngayon na kanyang mga anak ay tapat at siya po ay makapangyarihan. Nakukuha niyo po. Therefore, mga kapatid, alam natin, nung tinawag ng Panginoon si Abraham po ay isang pagano. Pag sinabing pagano, sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Anong ginawa ng Panginoon? Kinausap siya ng Panginoon. He consecrate him. He sanctified him, set apart. At ang sabi ng Panginoon, and I will make covenant with him. Makinig kayo sa salitang ito. Remember, nung nagkaanak si Isaac, nung nagkaanak si Abraham, sino yung anak niya? Nung si Isaac ay lumalaki na, anong utos ng Diyos? Pumunta ka ng Mount Moriah. Alam niyo yan? Pumunta ka sa Mount Moriah. Ialay mo, patayin mo si Isaac. Ialay mo siya sa akin. Naalala niyo yung kwento na yun? Kahit bata alam yung kwento na yun. At nung gagawin niya na ito, hindi siya pinayagan ng Diyos. Anong ginawa ni Abraham? He trust and obey the Lord. Anong bundok yon? Mount Moriah. Yung same place, yung Mount Moriah 2,000 years ago, dagating sa panahon ni Jesus, ito naman yung tinatawag na Mount Calvary. Alam niyo yung Mount Calvary?
Dito nagkaroon ng 3 krus sa tuktok ng bundok. Merong 2 magnanakaw sa magkabila at si Jesus ang nakapako sa gitna. Same place na kung saan inalay ni Abraham si Isaac. Same place that God offered Jesus Christ to redeem our sin. Nakukuha niyo po. Same place. At makikita natin dito na ang pangako ng Panginoon ay hindi nakadepende sa panahon, hindi nakadepende sa oras. Ang pangako ng Panginoon po ay magpakailan-kailanman. God remembered His covenant. At ito yung maganda sa panahon natin ngayon. Ang sabi ni Pablo. Basahin po natin. Philippians 1:6. For I am confident of this very thing, that he who began a good work among you will complete it by the day of Christ Jesus. I am confident sa panahong ito, sa oras na ito, this very thing, na ang Diyos, He who began, ang Diyos na nagsimula ng kabutihan sa iyo. He who began a good work among you, the Lord Jesus Christ, will complete it sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Ang pangako ng Panginoon, ipinapakita dito na siya ang makapangyayari. He is sovereign. Meron siyang unlimited power to do it. At tayong kanyang mga anak, while waiting, let us be loyal sa Panginoon at tayo po ay maglingkod sa Kanya ng buong puso. At ang sabi nito doon, He is faithful to complete it in you. And remember, I always keep on praying at the end of my prayer sometimes. Sinasabi ko, nawa tayong lahat ay datnan ng Panginoon na tapat na naglilingkod sa Kanya. Because He who began a good work in you. May magandang plano ang Panginoon sa iyo. Meron siyang pangako sa buhay mo. He will complete it in you. Amen? Kaya sa umagang ito, as we closed, ang pangako ng Panginoon ay totoo. Ang kailangan lang ay maging loyal tayo. Kailangan lang tayo ay buong pusong magtiwala sa Kanya. At ano ang naging response ni Abraham? He humbled himself. He devote his time for the Lord. And Abraham submit to God's plan. This morning, mga kapatid, at kasama natin sa online, naniniwala ka ba na ang Diyos ay kaya kang pagalingin? Meron kang sakit, may karamdaman ka. Kahit marami nang sabihin ng doktor na wala ka ng pag-asa, pero may pag-asa sa Diyos. God will do it. Maybe some of us, merong problema sa pamilya. May problema sa marriage. May problema sa finances. Maybe some of us ay hindi alam anong nangyayari sa kanyang career. May problema sa ministry. Or meron tayong pinapanalangin sa Panginoon na magkaroon ng kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, believe sa promise ng Panginoon. Because He is the Almighty God. And our response should be submit to God, trust God, and listen to His voice. Let us pray. Heavenly Father, we thank You dahil katulad din po kami minsan ni Abraham na nagda-doubt, gumagawa ng sarili naming way, tinutulungan ka namin, at gusto namin, Panginoon, yung time namin yung masunod, at gusto namin, Panginoon, yung gusto namin now na mangyari. Pero sa amin pong napag-aralan, at sa iyo pong tinuturo sa amin, that we need to trust and obey. Dahil ang timing mo po ay perfect. Marami sa amin, Panginoon, ang merong problema sa katawan, meron kami mas kasalanang palagi namin ginagawa. Meron kaming
iba sa amin, Panginoon, na malamang ay may problema sa pamilya, sa buhay mag-asawa, may sakit at karamdaman. Maybe some of us ay nanlalamig na. At maraming pagkakataon na nakakalimutan namin yung magandang plano, magandang ginawa at patuloy na pagkapalang ipinagkakaloob mo. Dahil lamang sa maliit at maikling pansamantalang kaligayahan. Lord, turuan, tulungan mo po kaming lahat na sumunod at magtiwala sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang alam naming makapangyayari dahil ikaw po ang nangako. At sigurado pong iyo itong tutuparin sa iyong panahon, sa iyong kalooban, upang maluwalhati ang iyong pangalan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid ko na kasama namin sa online at sa physical, Panginoon, praying that you may continue to bless them, heal them, be with them. At ang empowerment po ng banal na Espiritu na ma-empower ang lahat, kaming lahat, more of your joy, more of your love, more of your peace, kindness, goodness, meekness, self-control. Alam namin kapag wala po ang banal na Espiritu at hindi namin siya hinahayaang kumilos sa aming buhay, madalas kami ay nagda-doubt at madalas kami ay nakikinig sa aming sarili. This morning, O God, speak to us and help us to trust you and to obey. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.